This is Techno Pitch on Air. We pitch products of S&T. This is Techno Pitch on Air. Making waves for filmic technologies. Discover how we lead with the best and relevant solutions. Creating brighter futures with smart tech revolutions. Interventions that inspire great opportunities. We're unlocking new ideas with lasting guarantees. This is Techno Pitch on Air. We pitch products of S&T. This is Techno Pitch on Air. Making waves for filmic technologies. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The view- To be discovered. This is Techno Pitch on Air. We pitch products of S&T. This is Techno Pitch on Air. Making waves for filmic technologies. Broadcasting on air and online. This is Radio Agri 90.1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Bringing you the latest in post-harvest and mechanization. Communicating technologies that matter to the farmers and fishermen. This is Techno Beach on Air, making waves for filmic technologies. Broadcasting live from DZDJ Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ayan, good morning to all our listeners on air and online. And welcome to the 11th episode of Techno Beach on Air, making waves for filmic technologies. Only here on Radio Agri 90.1 FM. Kasaganaan Para sa bayan. Ito ba talaga? I am Jet Subaba. Ay, welcome back sa atin. Welcome back talaga po. We releases post-harvest and mechanization. And we introduce technologies that matter to the farmers and fishermen. Ka-partner. Again, you're tuning into Techno Pitch on Air, making waves for filmic technology. Sa mga nakikinig sa radyo, dyan po sa mga nakasakay sa mga sasakyan nila o sa mga tahanan nila na aabot ng ating radyo ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat, mga nagluluto na para sa kanilang pananghalian, sa mga nasa trabaho. Nasa bukid, partner. Nasa bukid, mga farmers na nakikinig po sa atin. Hello po sa inyo. At syempre, partner, hello. Yes, partner. Naku, matagal-tagal ha. Oo. Kasi sabi ko lang kay ma'am na minsan nagtatawa na tayo. Inumpisahan na Umpisa ko lang. Umpisa pa lang. Ganito po ka-light ang ating programa. At syempre, gusto nating hello, greet ang ating mga directors, Dr. Janicia G. Alvindia, Director 4. And ating Deputy Director, Sir Joel Vidator. At lahat ng ating mga Division Chief and mga filmic staff, lalo natin mga guards on duty, utilities, and drivers. Mga drivers natin.
ayan, na nakatutok sa ating programa. Ayan, partner, syempre, ipopromote muna natin ang ating Radyo Agri social media accounts. Ayan. Syempre, meron tayo partner sa Facebook, sa X, ayan, Instagram, and YouTube. Okay. Ayan. Puntahan nyo lang po ang Radyo Agri 90.1 FM across all these socials. Ayan. So, ma-reach na po kami. Meron tayong replace partner na mapapanood nila sa ating YouTube channel. Mare-replay yung pagtawa natin kanina. Oo nga, di ba ma-edit out yon? At syempre, meron tayong text hotline 0962-119-7445. Kung kayo po ay may katanungan, especially sa ating po programa ngayon, at kayo po ay nakikinig, ulitin natin 0962-119-7445. Ayan, partner. Okay na, tapos na ang ating mga pabate. Ayan. Yes. Ayan, syempre, partner, ginagawa natin itong program na ito para ipakilala ang iba't ibang technology dito yan sa Filmec. Hindi lamang sa mga adapters, but sa mga would-be adapters natin. Yes. Para makita nila kung angkop ba sa kanila ito, partner. Oo. Yes, partner. And then through this program, malalaman nila ang mga impormasyon ukol po sa teknolohiya ng Filmec na ating pag-uusapan every episode, katulad ngayon. Yes. Kaya naman, sa ating mga online viewers, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section, sa ating pong live stream ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan. No, maganda po na masagot ng ating resource person for today, ating Techno-Feature. At sa mga nakikinig naman sa radyo, gaya na nabanggit natin na hotline kanina, maaari kayong mag-text sa 0962-119-7445. Ayan, na-take down notes yun na yan, yung mga ating mga sa hotline. Okay, ayan. So guys, alam namin ready na kayo para sa ating Techno-Feature for today. Yes, pakilala na natin ang ating Techno-Feature para sa araw na ito ay isa na pong veterano pagdating sa research and development sa Filmec mula po sa Bioprocess Engineering Division. Kilala siya hindi lamang sa kanyang dedikasyon sa serbisyo, kundi pati sa larangan ng research and development. Ayan, kaya naman mga ka-Radyo Agri, let's us welcome. Let us welcome our hardworking researcher, Dr. Lorena Miranda. Ayan. Yes. Good morning po. Good morning sa inyong dalawa at sa mga tagapakinig sa Radyo Agri 90.1 Filmec at sa mga nanonood din sa Facebook na live. So magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, ma'am. Morning, Baka meron kayong ma'am. gusto batiin. By the way, ito po ang ating mga online viewers. Yes, dahil po kayo tumingin, ma'am. Diyan nyo sila So kausapin. pinabati ko unang-una yung mga kasama ko sa BIPED Yun. sa pamumuno ni Dr. Andres M. Tuates Jr. Yes. ang masipag Matapang, Andres. na Division Chief. Ganoon din yung mga kasama ko sa projects. Sila Engineer Edgar Flores, ang kasama si Mags at sila Sir pangalan ito, Danny Briones, si Renz, si Ice, si Aileen Ligisan, at si Reden Cuenca. So kami kayo magkakasama sa project na to. Ayun, hello sa inyo. Hello. Okay. Ayan. Sige. So, dumako na agad tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga kasama si Doc Lori. So, before that, gusto nating malaman ng mga listeners natin at audience natin online, ano po ba yung ginagawa niyo bilang researcher dito sa Filmec? Pwede ba kayo magbigay ng konting background? Actually, ako yung sa kasalukuyan ay supervising science research specialist ako sa BIPED. So, na-involve ako sa project sa mga related sa conversion ng agricultural waste and byproducts into value-added useful products. So, doon ako na-involved. So, sa kasalukuyan, meron akong project sa waste ng coconut skim milk. Coconut skim milk yung byproducts niya. So, kino-convert namin ito into value-added products na powder. Sa CFIDP po ito. Actually, sa regular project. project. Hindi siya under ng CFIDP. Potential. So, meron din po ba kayong fieldwork, kanyan? Oo, meron din kami nagpa-field din kami. Lalo na kung may mga field trials. Okay. So, before, halimbawa, field testing na. Tapos, gusto naming mag-benchmarking, profiling. So, sa simula ng project, so nagpa-field din kami. Okay. So, after nun, may mga laboratory experiments, of course, sa lab. Tapos, pag nakaproduce na, gusto namin naman siyang ma-test sa field. Ayun. Wide scope ang trabaho ng ating Techno-Feature. At saka ganyan ang proseso po ng pagbuo ng isang teknolohiya sa tama. Filmec. So, hindi sila basta Natatapos naisip lang. nila Oo. at gagawin na nila. At hindi rin to sinesearch na sa internet. No? So, narinig natin si Doc Lori na talagang nagpupunta sila sa field para makita yung condition, ano yung mga needs, and
also matest yung ating mga machines. Technology. Very interesting, no? Sa mga listeners natin, ng mga youth, mga students, mga nasa STEM na strand, ayan, baka gusto niyo sa future, ganito yung klase ng work niyo kay Doc Lori. Maganda yan, mukhang masaya. Kasi mukhang dito matanda to si Doc Lori. Oo, tama Ganun ba? partner. Ilang ano na po taon na po kayo kung hindi po Yung age ko, Yes 55. Ayan. 55. Grabe, parang Pero ang trabaho nila, Sa Filmek napakabigat ay partner. 30 years na. 30 years na. sa Filmek. Okay. O, pa-shoutout daw kay Ay, Lennon. Lennon Davalos, ayan. Hello, Lennon. Ang masipag ko rin nakasama Kay sa Pablo, project. ayan. Balucanag. Balucanag. Hello, Pablo. Hello, Benjo. Ayan. Che, lahat ng taga-Biped. Okay. Yan, nakatutok, partner, Nakatutok lahat. sila. Oo. Na- Ayan, nalaman na natin. Ako tayo rin daw. Oo nga, nalaman na natin ang trabaho ng ating Techno-Teacher. Kaya naman, ma'am, dumako na tayo sa mismong technology. Okay. Ayan. Ano po itong technology na ito at bakit po ito ginawa? Actually, yung tawag sa technology are sugarcane tops base, animal feeds, and fuel briquettes. So, yung kinonvert natin yung isa sa byproducts ng sugarcane production, ang tawag, yung sugarcane tops, i-convert natin into pelleted feeds and fuel briquettes. So, kasi pag sa production ng sugarcane, based sa literatures, nasa 10 to 11 tons per hectare na po produce ng sugarcane tops. Pero sa actual na pag-measure ng project, kasama namin ng CPERD, actual to sa Isabela, nasa 6.5 tons per hectare ang sugarcane tops na napoproduce. Ito usually, hindi na nagagamit. Ano talaga siya? Waste lang talaga siya. So, ang ginagawa ng mga farmers natin, sinusunog to or minsan iniiwan na lang sa field. So, hindi siya kapaki-pakinabang, kumbaga. Ito po yung dahon po. O dahon to ng dahon sugarcane ng tubo. tops. Kasi bago Yes. i-harvest, di ba, Tatanggalin tinatanggalin nila muna. yung dahon para mas madaling i-harvest, ganyan. Mas madaling makapasok ng harvester. At kung manual naman yung harvesting, para makatulong din sa mga mag-harvest, maiwasan nila yung mga, usually kasi baka may mga asa dyan or may mga other pests. So, yun nakakatulong. So, 6.5 tons Per hectare. So, ang dami nun, di ba? Opo. So, para ma-address yung problem na yon, nagawa yung ng project yung Filmek. Yung unang project, yung ginawa nila Engineer Jessel, yung utilization ng sugarcane waste as fuel briquettes and animal feeds. Sa laboratory scale yon. So, napatunayan doon na may potential talaga na may convert siya into useful product. So, sa second phase, yung sa COVID projects na nga, yung establishment ng pilot sugarcane waste, silage, and pelleted feeds, doon nagkaroon ng mga modification, kung anong pwedeng revision na gawin para maging applicable siya sa cooperators level ng operation. So, doon na nga nagkaroon ng technology na ito. Ayun, Yung pelleted nabuo. feeds, actually pelleted feeds yung sa phase 2. Yung sa fuel briquettes, hindi namin siya naisama sa phase 2 na project. So, Anyway, susunod na phase naman. oo, baka itutuloy ulit. So, ginagawa. Kasi ito po, kung hindi natin pinaprocess, ay pwedeng Tapon. waste na lang. Waste, inusunog. So, may effect siya sa environment, di ba? Yes. Magkikreate na may air pollutants, mga ganyan. Opo, opo. Hazardous, may environmental hazard, kumbaga. Opo. So, paano po, ayan, so kaya na nila naisip na gamitin yung yung sugarcane Oo, tops. oo, oo. Doon po kayo nag-arrive Oo, doon. para ma-address nga yung problems sa volume ng waste ng sugarcane production. Ayan. So, ma'am, dati po ba, bago po natin naisip itong project na ito, ano po yung karaniwan na ginagawa natin? Yung nabanggit ko kanina, Pinagagamitan. di ba, ang dami, di ba? Konting portion lang yung ginagamit para pakain sa hayop. Yung mismong natural, yung walang halo, pinapakain nila. Pero, napaka-minimal, no? Kasi hindi siya pwedeng, hindi siya pwedeng ipakain ng soul na sugarcane tops lang siya talaga. Pinangahalo lang, i-process. ma'am. Oo, pang ano lang pa, siguro kung walang-wala na talaga. Tapos yun nga, talagang sinusunog nila. Sinusunog talaga. Yun ang majority ng ginagawa. Sinusunog nila yung sugarcane leaves, tops, para mas madaling mag-harvest, ganyan. Tapos less yung transportation cost. Para pag dinala mo sa mga rice, sugar mill ay mas madami kang madadala na tubo, di ba? Kasi wala na yung mga waste di ba? Oo. Tama. Yun. Ito po ay kinakain ng anong mga hayop po? Saan po natin pinapakain? Mga kambing po ba? Oo, yung ating dinevelop natin siya sa mga ruminants, sa kambing, sa baka, saka sa kalabaw. Oh, okay.
Pero yung mga dati na mga nagpapakain siguro, ganun din naman nila pinapakain sa mga alaga nilang hayop. Yung mga sugarcane farmers nila na may alaga ding hayop, so doon nila pinapakain din. Kaya lang nga hindi siya, kasi yung sugarcane tops, hindi siya ganun ka nutritious. So kailangan mong siya, magdagdag ka ng additives para ma-increase yung nutritional content niya. So, yun ang ginawa natin sa project. Kumbaga, pampadami lang po ito ng pakain ng feeds. Kumbaga. Okay, so yun pala siya. So, ganun siya. So, parang, paano nyo po ito pinaprocess? May technology po tayong actually, yung dinevelop natin, yung process, although yung may mga technology, mga machineries na kailangan, pero sa project natin, lahat ng ginamit natin na machines ay off the shelf. So, hindi natin siya dinevelop. So, ang dinevelop natin yung process paano makagawa ng sugarcane tops-based animal feeds. So, kung tatanong mo yung process, so, siyempre nagsisimula sa collection. Yes. Tapos, i-chop using porridge chopper. After na i-chop, i-dry. So, sun drying. So, depende sa init ng araw. Kung gaano katagal sa sun dry. Kung mainit na mainit, usually 1 day lang or 1 to 2 days, 1.5 days, ganyan. Pero kung wala talagang araw, ikinakabinet dryer namin. Using 60 to 70 degrees na temperature. Kung panay yung ulan. So, usually, inaano namin yun ng almost mga 24 hours. Sa cabinet dryer? Cabinet dryer. Tapos, pag na-dry na, ipupulverize using hammer mill. So may machine din doon. May machine, hammer mill. Oo. Okay. So pag na-pulverize na doon, napapasok doon yung mixing na. Paghaluin mo na yung sugarcane tops saka yung mga ingredients na isasama doon para tumaas yung nutrients niya, like rice bran, copra meal, fish meal, corn grits. So may mga ibang halo siya. So, may macro and hindi pwede siyang pure kasi kulang siya sa nutritional content yung sugarcane tops. So, kailangan mo talaga magdagdag ng mga ingredients para mapataas din yung nutritional content niya. Para ma-meet niya yung nutritional requirement ng kung saan mo siya hayop na ipapakain. So, pag nag-mix na, saka totally na mix, i-pelletize na using pelletizer. Mga gano'ng kalaki po ang laki ng, as in mga maliliit lang po bang? Oo, maliliit lang siya. Mga ilang mm ba yun? Siguro mga... Yung usual siguro partner sa market. Yung sa market, yung kaparehas na nasa market, mga 3 mm, mga ganyan. Okay. Oo, maliit lang. Iba-iba kasi usually sa market, pero hindi siya ganun kalaki. Siguro mga nasa 3 to 5 cm. CM pala, CM. Okay, CM. Oo, CM. Pero yung pakain sa mga hayop na yun, iba-iba lang yung mga diameter. For example, sa goat 6. Depende. Magre-range sa 6 to 10 mm. Kasi halimbawa yung mga baka. Oo, iba-iba kasi yung... yung... Malit Oo, meron din kasi effect yun sa kanila. Okay. So, yun. So, na-try nyo na po ito sa mga hayop? Oo. Ang ginawa namin sa project namin is more on palatability test, kung kakainin ba. Kasi nakaproduce ka nga ng feeds, pero hindi naman pala kakainin, so useless, di ba? So, maraming palatability test na ginawa, kinain naman siya. Although nag-conduct din kami ng feeding trials, kaya lang hindi pa sufficient yung feeding trials. So, meron kasing proposal na parang continuation nitong project na to, para mas comprehensive pa yung gagawin na feeding trial. Although yung promising yung result ng unang feeding trials, kaya siyempre, di ba sa research dapat replicated yes, di ba? Hindi pwedeng isa lang. Due to limitations sa time, saka sa resources, kasi mahirap mag-conduct ng feeding trials actually. So, yun sana yung susunod namin na gagawin. Pero, promising na yung result ng initial na feeding trials, yung combination ng pelleted feeds saka ng sugarcane top silage. Ipakain sa... Tinas namin siya, actually hindi sa goat sa sheep muna. Kasi wala kami maano na... Sa sheep? na goat. Kasi medyo mahirap nga kasi mahirap mag-conduct ng feeding trials. Yung kailangan na resources, yung animals, ganyan. Opo, ma'am. Gano'ng kadaming feeds. Pwedeng makipart-partner yun? Pwedeng makipag-collaborate. Parang kung ba field test. Yung kunyari ako, may goat ako. Hesitant ako, syempre. Actually, hindi naman natin actually, di ba, hindi na tayo expert sa ganyan. Di ba?
So nakikipag-collaborate tayo, for example, sa CLSU. Meron silang mga Small ruminants. animal nutritionist expert doon. So meron din silang mga ruminant center, di ba doon? So Apo. yun, nagtumulong So sila. partner niyo ang Ayun. CLSU. Tumulong sila. Shoutout sa mga taga Central San State oo. University. Oo. At sa mga animal na napakain na siya. Sana malusog kayo. So how do you measure po yung basta palatability lang, kakainin o hindi? Ganun lang. Oo, tapos meron din kami siyempre data sa feeding trials. Kaya lang hindi siya ganoon ka extensive Solid pa. Oo, kailangan pa ng additional na Okay. experiment. Ayan. So parang gusto na makikita din ba dito sa future, ma'am, kung halimbawa ay yung dito, yung health nung Oo, medyo doon, nag-improve. oo, doon makikita sa Yung feeding nutritional trials talaga. content niya. Oo. Although yung formulation kasi nito sa tulong ng mga technical expert natin from CLSU, tinulungan nila tayo mag-formulate. Nakabase sa nutritional requirement ng mga hayop na to. So, siyempre, ang kailangan din, sa actual dapat makita. Ganon. Kung may malnourished halimbawa, dapat tumaba. Tumaba siya, oo. Di ba parang sa tao din, partner? Oo. Mas mahirap talaga pag sa hayop. Kasi sa tao, papapirmahin mo sila. Yes, Tikman nyo na, oo. ano masasabi niya? Yung, Controlled eh. Oo, yung baka hindi mo alam. O hindi siya makasalita. Kung masama, kaya nga medyo mahirap, iba rin yung atake sa projects na ganito. So talagang ang is dun sa kanilang physical, Sa physical. Sa Sa goat, sa weight siguro. sa weight ng goat, halimbawa. Okay. Tapos sa kalabaw naman, yung sa milk nila siguro. Oo. Kung nag-increase yung ng milk nila. Okay. Or sa meat naman, sa baka, yung weight din. Mm-mm. Yung beef cattle, mga ganyan. Okay. Napalain na ako siya. Bali ma'am, kumpara sa mga available na sa market na feeds tsaka briquettes, ano naman po yung benepisyo nito nakikita niyo? Yung sa feeds. Yes, Actually kasi, di ba, waste lang ito. So, low cost siya, saka sustainable. Kasi waste lang ito, di ba? So, mas lower yung cost niya. Tapos yung mga ingredients, ready available naman. Yung mga i-add mo, readily available sa market. So, simple lang ito. Kung merong mga equipment yung ating farmers, mabibigyan sila. So, kayang-kaya nilang gawin ito. At kung sila ay may mga alagang hayop, hindi na kailangan bumili sa market. Kasi mas sila na mismo ang magpuproduce ng feeds na ipapakain nila sa mga alaga nila. Usually kasi yung mga napuntahan namin sa Isabela, farmer sila, pero may mga alaga rin sila na mga hayop. So, bukod doon, meron din mga talagang mga malalaking mga may-ari ng mga maramihang Farm owner talaga. Na nag-aalaga ng hayop. So doon, sa mga sugarcane producers, Mas makakatipid, kumbaga. Okay. So parang at the end of this project, ma'am, naisip nyo na you can recommend a system talaga. Oo, system dapat. Na pwede nilang itayo doon Mm-mm, beside yung mga malalaking nila. Sana nga magawa yun sa susunod na Oo. project. Yung more on sa side na ng enterprise development. Diba? As eventually pwede nilang Sila Pagkakakitaan na. Maaari Parang maging entrepreneur. Livelihood. entrepreneur sila or livelihood or pwede ring makamura nga sila. Oo, Kasi available na dun sa kanilang area. yung source ng ng feeds. Sige. Nabanggit nyo na pang next phase yung sa fuel briquettes, no? So di natin masyadong i-dual Itatakal yung na, ganong yes. side. Pero para po sa mga tagapakinig natin, kasama ito dun sa original po na feeds and briquettes. Actually, kinondak ito nila Engineer Jessel Suligan. So, ayan, sila yung nag-conduct ng experiment nito. Kung may mga questions, pwede rin natin I-invite sila sa susunod natin. No? Very soon. Briquettes naman ito para sa mga nagluluto Oo, naman ito. di ba sa uling, di ba? Oo. So, ito kasi yung briquettes, una-una siguro less smoke, saka less ash kasi, di ba? So, maiwasan mo rin ma-reduce mo rin yung deforestation kasi hindi mo kailangan magputol ng mga kahoy para makagawa ka ng uling. Ito waste din kasi ito, di ba? So, yun. So, pwede na rin siya. So, ito po ba kung meron na po kayong kahit mga minimal lang on this discussion, So, as in pure na sugar tops po ang ginagawa? Sugarcane tops, oo. So, sugarcane tops. same rin ang process ng paggawa ng ibang mga briquettes. So, ika-carbonize mo siya. Pag na-carbonize mo, ipapowder. Then, imimix mo ng parang tawag doon. Para magdikit-dikit sila. Magdikit-dikit. Oo, yun. Usually, kasaba starch. Okay. Yun, para mag-solidify Tapos, siya. ilalagay mo sa briquetting machine. So, ida-dry. Okay. So, ganun Process yung- din siya. At si Filmec may briquetting machine. Yes. Meron, Oo. dinevelop ni Tayo po Dr. nag-develop. Hindi, si Dr. Andres Tuates yung nag-develop ng machine na yun. Sa Filmec na po. Filmec yun. ang nag-develop. Okay. Ayan, bago tayo mag-proceed, partner, So, meron nice. tayong pabati. Hello.
kay Mr. Jose Moran. Ayan. Watching daw siya from Gasano ayun, Modeco. Gasana Modeco. Siguro ano to, cooperative. Cooperative. Gabao, Irosin. Sorsogon. Sorsogon. Ayan, ako. Ayan, taga dyan yung nanay ko sa Sorsogon. Ayan, hello. Sa mga taga Sorsogon. Bicolano. Ayan, kinig lang po kayo. Sa mga gustong magtanong, pwede po tayo mag-text sa ating hotline. Baka may mga nanonood ng mga taga Negros. Alam ko, marami Oo, dito madami mga doon. tubo. Oo, sa Negros. Ayan, so baka ito na po yung ayan. We're live din po sa Naka-live DA din tayo Filmec sa DA, ayan, Filmec page. Oo. Sige. Ano pa yung nabanggit niyo na rin, ma'am, pero we can elaborate further. Ano pinakita niyo nitong epekto sa ating environment? Yes, ating kalikasan. Oo, kasi nga hindi na magsusunog, di ba? So, ibig sabihin nun, maiwasan natin yung mga air pollution, maiwasan natin yung pag-produce ng greenhouse gases na nakakontribute sa global warming. Yes. So, yun. So, epekto rin kasi ng pagsusunog, nade-degrade din yung soil, nababawasan yung microbial activity sa soil, yung organic activity niya. So, parang bumababa yung kalidad ng lupa mo. So, yun, maiiwasan natin yung mga ganong mga masamang epekto sa environment natin. Bukod pa yung health impacts niya sa mga tao na nandoon. Yung pag nagsusunog ka, di ba, yung usok, sakit sa dibdib, sa pulmonary disease, baka makakos pa, di ba? So, yun. Ayun, talaga malaki ang epekto din, partner, sa ating environment. Ayan. Sino-sino po, ma'am, ang naging target at paano po sila na-consider? Actually, Target sa beneficiary. project, nag-ano tayo sa mga sugarcane producing areas. So, nagsimula tayo sa Tarlac, tapos sa Isabela. So, meron tayong mga isang cooperator sa Tarlac, yung Amia Agricultural Cooperative sa Victoria, Tarlac. Tapos sa Isabela naman, dalawa ang naging cooperators natin, yung si Sir Bakay Plantation, saka yung sa East Isabela Sugarcane Planters Association sa Benito Soliven. So, tinuruan yung projects nagbigay sa kanila ng technology. So, nag-training tayo sa kanila, tinuruan natin sila kung paano mag-process. So yun. Okay. May ina-assist na rin pala tayo. Sa future, sa malawakan po, ang iniisip nyo na beneficiary, iniisip nyo na adapters nito ay mga farmers ng Sugarcane. Sugarcane. Na meron din silang, tawag sa ganito, mga bakahan. Oo. So, yung mga sugarcane planters natin na may mga nag-aalaga na nag-aalaga ng hayop. Tapos sa ano din sa lugar din nila kasi meron din mga talagang nag-aalaga talaga sa Isabela ang lalaki ng mga alaga nila mga sa tupa, sa mga baka, ganyan. So pwede sila mag-supply doon. So yun yung naisip namin na pwedeng pagsimulan ng enterprise. Okay. Yung mga ganito po ba dumadaan sa FDA? Hindi na po yung mga nabubutis. Mga feeds, partner. Sa Food and Drug Administration. Yes Sa po ba ito? Hindi ko masyadong. Dahil wala po pinapakain Baka ba? May standards kasi, di ba? Tao pala. Oo. So may naman to, may mga pina-analyze kami kung ano yung mga nutritional content, kung meron ba siya aflatoxin level na hindi pwede sa. So mababa ang aflatoxin niya, hindi sa mababa talaga siya. Na harmful sa mga. Hindi siya harmful. Okay. So that's nice. So ayan, paano naman po dito nakikita na sa kita. Makakatulong. Ayan, sa kita ng mga farmers. Although nabanggit nito ni Ma'am kanina. Oo, yun nga, parang additional source ng livelihood nila. So aside from pagtutubo, maaari pa silang magbenta kasi ng feeds. kesa naman isusunugin nila or iwanan lang doon. Tapon pera pa. Oo. Siguro kung matulungan din na magkaroon sila ng mga equipment para i-process to. So, mas mag-iinganyo natin sila na mag-produce ng sugarcane tops based na pelleted feeds. Ayun. Enterprise kasi partner. simple lang naman yung equipment, yung porridge chopper, hammer mill, mixer. Yun, na available sa market. Oo, readily available. Actually, ang daming available sa market. Tumingin ka lang sa Shopee. Yes, ma'am. Oo. Okay din naman yung mga nakita namin na sa market. Okay. Saka ang mura din siya talaga. Kasi madami nang nag-o-offer siguro. For example, yung pelletizer, makakabili ka ng halagang 12,000, meron na siya. Ayun. So, depende lang sa capacity ng pelletizer na gusto mo. Kung nagbabari yung small price scale lang niya. din naman siya, pwede na. Kumbaga. Ayan. Ayan, meron po tayong tanong naman. Kung may mga nakikinig din ng mga mga politician, nag-iisip kayo how you can help your constituents. Pwede. Maaari po ito na pwedeng simulan kung maraming tubo dyan, may tubuhan po sa inyong mga lugar. Ay maganda po ito. Ito po ang recommended ng Filmec na maaaring ang tawag dito income generating din, no?
na sistema na ginawa ng Filmec. Animal feeds at briquettes. Yes, animal feeds and briquettes. Ayan, meron po tayong tanong galing sa ating audience. Ayan, kailan daw po, ma'am, Ang magiging available ang alin Oo, kailan sa market? available? Ayan. Actually, ang magde-decide kasi niyan yung ating core group. Pero sa ngayon kasi, pinopropose pa na dagdag, yun nga yung phase 2 muna sana. Phase 2 muna. Pero as soon as possible siguro, makondak lang namin yung natitira pa na experiment. Pero tinatarget namin na ma-release ka agad sa market ito. Kasi Ongoing mahirap pa kasing siya eh. i-release ng yung Ilaw. date. Yes, Oo, ma'am. di ba? Fully, Oo. tested. Pero based naman kasi sa mga preliminary, yung una namin sabi namin yung feeding trials, tapos saka yung results ng nutritional content, kaya naman niya na masustain niya yung nutritional requirement ng mga hayop. Kaya lang sige, kailangan pa siguro ng more sa feeding trials. Kasi mahalaga kasi talaga yung feeding trials. Saka para ma-evaluate mo rin yung financial aspect. Although meron ng preliminary computation sa financial aspect. At positive naman ito. Yes, ma'am. So, wala pa tayong target, kumbaga. Sa ngayong year, hindi pa Hindi siya. pa siya. Hindi pa. Ayan. Oo. Very soon. Ayan. Pero i-ano natin na matapos or ma-approve na yung sequel nito para kasi ano naman yun mabilisan lang yun. Hindi na siya kasi meron na develop na formulation. So hopefully ma-conduct natin as soon as possible para ma-disseminate na rin yung information. I see. Sa point of view ng mga mismong nag-aalaga naman ng livestock, paano natin sila ma-encourage na tangkilikin yung ganito po na nagawa po ng Filmec, no, na mga yung mga animal feeds, no? Kasi ano po ba yung kanila, yung prevailing na practice, bumibili Sila, feeds. oo. Paano mo nyo maibenta naman ito sa kasi sa computation namin sa study mas mura siya compared sa available na feeds. Ang range ay nasa 22 to 29, pero sa market yata nasa 35, parang ganun, 30 something pesos per kilo. Per kilo. Oo. So mas mura siya. So pwede rin nga siya, sabi ko, makakatulong pa sila sa environment na, di ba? Yung mga impact niya sa hazard niya sa environment, sa health. So hindi lang sa additional income kundi sa environmental impact niya. Ayan, sa mga nag-aalaga po ng hayop na nakikinig ngayon, ayan, meron na po tayong option, no? Actually, mas sustainable nga yun, ma'am, no? Kung halimbawa, meron na rin tubuhan doon, mas sustainable in a sense na ikaw na yung gagawa ng pagkain ng iyong alaga. So, hindi na siya isa-source out pa, bibilin mo pa siya outside. Yes. So, malaki yung potential niya talaga. Basta yung dalawang bagay niyo, nag-aalaga ka ng hayop at may malaking tubuhan sa inyong lugar. Maaari mo na rin sigurong bilhin yun, no, or hingin kaysa kanilang sunugin. Saka yung mga ingredients niya, sinigurado namin na madali mo lang mabilhi sa market. Yung Rice iba pang bran, corn readily grits, available na siya. corn grits, yung mga ganyan, fish meal. So available naman siya sa market. Minsan nga ibang farmers nag-experiment din sila din. Siguro din kasi nag-training na kami noon. So tinatanong nila kung pwede bang dagdagan ng ganito. Sabi naman namin, sige, pwede nyo i-try. Kasi kung sa tingin nyo ay makakatulong naman yun, hindi naman natin pipigilan. Kasi basta ito yung na-recommend natin, tapos nasa kanila na kung ano yung idadagdag nila. Kasi iba yung farmers natin, ano sila Very sila, ma'am, no? Yung isip nila talagang gusto rin nilang ma-improve yung mga... Nag-experiment din sila. Hindi lang tayo nag-experiment sila din. Scientista sila. Oo, partner. Oo, so Hindi ganun. lang sila magsasaka. That's nice. Oo. Ano pang natin Ayan, kay... may additional pa ba tayo? Or sa Ayan. ating mga nanonood ngayon, baka meron tayong gustong itanong. Ayan. Sige, mensahe ba? May tayong mensahe. Hindi tayo ng ma'am. mensahe. Ayan, ano po masasabi nyo sa ating mga listeners? Mensahe, baka maaari po merong mga potential na technology adapter, Would be ganyan, adopter. interested. Paano po silang pwedeng lumapit sa inyo or ano po yung mga pwede nilang gawin para matuto pa sila tungkol dito sa ating technology of the day. Okay, sige. Ang Filmec naman po tayo sa Kabesa, BIPED ay open naman po sa mga, kung merong mga gustong magpaturo or mag-adapt, although hindi pa nga natin to kino-commercialize, pero kung meron silang katanungan or gusto na nilang simulan or magtanong kung paano ba gawin itong mga pwede naman tayong magbigay ng information.
So, sa ngayon, although hindi pa nga siya na-commercialize, pero nagko-conduct na rin tayo ng mga awareness, mga information, ganyan. Yung TMTD, nag-conduct na rin sila sa Isabela ng short training para paano ma-process yung sugarcane tops into silage. Silage saka pelleted feeds. So, may potential kasi talaga itong sugarcane tops as animal feeds and fuel briquettes. So, pwedeng encourage natin yung farmers para makatulong din tayo sa environmental impact ng pagsusunog. So, pwede nating subukan or itry na gawin itong animal feeds. So, ayun, pwede rin itong source ng livelihood. So, magtutulungan siguro tayo para maisakatuparan yung mga ganito na teknolohiya para magamit pa ng ating mga sugarcane. Initially, sugarcane farmers muna. And it could be just the beginning. Oo, marami diba? pang pwedeng mga dahon-dahon na. Oo, diba? Yes. Oo, sabi ko nga, pwede silang mai-adapt nila to sa ibang ways. Kung ano naman yung malaking production sa nila. lugar. Oo. Ganun naman eh. Ayan, so abangan niyo yan. Oo. Ay, isa yan. Hopefully, very soon. Isa pa lang to sa mahabang series ng madidiscover ni Ma'am. Ilang taon pa lang naman si Ma'am. So I think mahaba-haba pa, partner. Mahaba-haba pa. Marami pa siyang pwedeng masubukang mga agricultural na commodities para makabuo ng mga feeds or baka hindi lang feeds ang susunod. Kasi BIPED, di ba? Yun ang mandate namin, yung function namin. Malin nyo, pati rin capsule na pang tao, di ba? Meron din sila meron din kami. Meron din na sa susunod. Capsule, ayan, mga supplements. Pinakamalapit sa pagkain yung BIPED. Kaya minsan, dalasan natin, next time, sana makapanayam din natin si Sir Andy, yung mga ibang mga kasamahan po nila. Dati nakapanayam na natin si Sir Jerry James. Ayan. Para naman ito dun sa yung concentrate, yung coconut. Yes, vacuum evaporator. Evaporator na nakaproduce ng concentrate ng coconut. So, ito yung masarap na division eh. Kasi, asa kanila yung mga pagkain. At yung cacao partner, ha? Doon din yan. Oo. Tapos marami pa silang, malay nyo, sa future, yung mga malalaking isda. Kinikwento to dati ni Dr. Offer eh. Maaaring maging pulverized na sila. Powder na sila. Tapos, steam mo na lang. Pwede mo nang kainin na parang isda. Parang ready meal na siya, partner. Di ba ganun sa isang fast food chain? Yung ano na siya, powdered na. Mashed potatoes, steam, tapos nagiging mashed potato. Ayun. Actually, waste din. Yan ang future ng ating food industry. Waste din, diba? So, abangan nyo si Ma'am Lori. She will make name in the next more years. Yes. Actually, may pangalan na talaga siya ngayon. So, we hope marami pa po kayong ma-produce and maging mabilis yung commercialization nito. Para I'm sure yung mga listeners... Para maraming makinabang. Yes, mga listeners natin ay excited na rin. Yung mga sugarcane natin na farmers, yung mga may livestock, very yan, malaki pong tulong ito para sa kanila. So, meron pa tayong mga key takeaways. Medyo mabilis yung ano natin. Medyo mabilis ba? Di ba, okay lang ito, masaya ito. Yes, at very informative naman, partner. Okay, so meron ka ba mga key takeaways? Wala naman na partner. Makikita natin na itong technology na ito ay additional na income. Siyempre, sa panahon ngayon, sa ating mga magsasaka. Yun ang importante. Mahalaga yan. At the end of the day, kikita ba sila or hindi? Yan ang mahalaga dyan. Dalawa, yung sustainability na pwede na silang sila mismo ay gumawa. Yun yung power eh. Parang for me, that's really power. Yeah, that's empowering the farmers. You're allowing them to make their own resources para mapunan yung kanilang production. And that's sustainability is really powerful. And syempre environmental impact. Imbis na magsunog, madagdag yung mga carbon gases, greenhouse gases na natatrap, nagkakos ng global warming. So ito po ay pwede na natin maproseso na napakinabangan pa ng ating mga hayop. Yes. Okay, so yan ay makakatulong din yung siguro ilalabas nila ng mga hayop, makakatulong din naman ma-fertile yung. So medyo na-improve din yung ecosystem. Tama. Parang ano na tayo dito. Very scientist na tayo dito. So yun, and syempre
yun nga, madali lang din siyang gawin, sabi nga ni Ma'am. So, they are really thoughtful about, kasi ang hirap nga naman na you're introducing something na Hindi bibilin naman- mo pa, angkatin mo pa. So, they are very resourceful on that part. Yeah, thank you very much. So, yeah, I think it's very, very, Yes. tawag dito, something na will really expect sa susunod na mga hopefully months na lang. Oo. Ayan, lumabas na po ito para makatulong sa ating livestock industry. At mapakinabangan, At partner. mapakinabangan. Yan. Maraming salamat po, Doc Lori, for your time. Yes, ma'am. Thank you din sa inyo sa Baka may gusto pag-invite. kayong Batiin mensahe, pa. batiin pa Oo. before we, mga Okay, sige. niyo po, kamag-anak. Binabati ko yung mga taga Bataan, especially yung mga Nandito kababayan sila. ko sa Bukay, Bataan. Yan po ay Yun. Bataan. Hello. Hello po. Umaga sa inyong lahat. Ayan, Tagalog po ba doon? Oo, Tagalog. Okay. Tagalog. Mga matatapang ang mga taga-Bataan. Oh. No? Mga bayani ng bayan. Ayan. Sige, hello po sa inyo, sa mga kamag-anak po, Doc Lori, at sa mga listeners natin. Ayan, so... Ayan, maraming salamat sa mga tumutok, partner. Yes, sa maikli nating interview with Yes. Doc Lori, and we hope na mapag-usapan pa natin iba pang mga projects nila sa future. Makabalik Yes. pa po kayo dito Oo, sa mga oo. susunod It's my natin na pleasure. interviews. Okay. And sana pag nakabalik na si Doc Lori ay ma-introduce niya na talaga, partner. Yung ready na siya sa market. Kala ko partner niya. Ma-introduce niya yung partner niya. Okay. Na ready na sa market na. Yun na ang ating Sige. itatakel. Okay, at least clear yan. Okay, so maraming salamat po. This has been your program host, Jet. And Jonah for And, yeah. Techno Pitch on Air, making waves for Filmec Technology. We will see you again next Tuesday. Only here at Radyo Agri 90.1 FM. Saganaan para sa bayan. Bye!